Halaga ba sa atin ang panalangin? Ano ba ang dahilan bakit tayo nananalangin? Mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Napakagandang pagnilayan natin ng mabuti ang ating pagbasa sa araw na ito at tingnan kung ano ang mga mabubuting mensahe na mapupulot natin sa ibinabahaging mga pagbasa ng ating inang simbahan. Ngayon ay araw ng Martes, nasa ika-10 araw na tayo sa buwan ng Setyembre, 2024. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12 hanggang 19. Dito napansin natin na si Jesus ay nanalangin. Nanalangin siya dahil gusto niya na matibay ang kanyang ugnayan sa kanyang Ama. At dito ipinapakita niya yung kahalagahan ng panalangin, yung kanyang koneksyon, ang lakas at ang espiritualidad na mayroon siya upang maging mabunga ang kanyang mga ginagawa. Mas magandang pagnilayan natin ito ng mabuti. Bilang Kristiyano sa ating buhay sa araw na ito, kailan ba tayo nanalangin ng taimtim at buong katapatan? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nananalangin? Nanalangin ba tayo dahil may kailangan tayo? Nanalangin ba tayo dahil sabihin natin wala na tayong pwedeng magawa kung di tumawag sa Panginoon? Nanalangin ba tayo dahil hindi natin alam kung ano ang ating gagawin? Sana isipin natin na ang panalangin ay kabahagi ng ating buhay Kristiyano. Hindi na kailangan ang taong paalalahanan pa o sasabihan pa na manalangin siya. Ako bilang pari, sa napakaraming kong ginagawa, pinagkakaabalahan, inaamin ko na napapagod din. Ngunit kahit anong busy at marami akong ginagawa, talagang naglalaan ako ng panahon, kahit 10 minutos lang, 5 minutos, na mag-alay ng pasalamat at pagpupuri sa Panginoon sa mga ginawa ko sa isang araw. Sana hindi lang dahil may kailangan tayo, doon lang tayo kakapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Magsikap tayo na gawin natin ang panalangin na kabahagi ng ating buhay Kristiyano, ng ating pananampalataya sa pagpapatibay ng ating ugnayan sa Panginoon. Iniisip ko parang cellphone lang ito at charger. Tayo yung cellphone, at ang cellphone sa katagalan ay humihina rin ang baterya. Ngunit may mga panahon na kailangan ng cellphone na magpahinga at i-charge upang sa gayon ay bumalik ang kanyang buong lakas. Sana tayo rin na sa ating pagpahinga, sa bawat pahinga na ginagawa natin, gawin natin itong oras, lugar, upang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Mga kapatid, bigyan natin ng saysay ang ating buhay, ang ating ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng tapat na panalangin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming manalangin. Turuan mo kaming maging tapat sa iyo. Alam namin na sa likod ng aming kahinaan, ikaw pa rin ang aming sandigan at lakas. Amen.